Bingot nga, ayan, kitang-kita na agad. Oh. Sexy. Oh, basag nga. Magandang gabi mga idol, at meron po pala ditong dinala na RS125, tulak-tulak po yan. Galing pa daw po sila ng San Jose del Monte, Bulacan. Pasarado na sana kami at buti umabot pa si idol. Saan ba kayo sa ano? Sa Bulacan, Paps? May San Jose. Ah, San Jose del Monte. Yung kanina. Yan ang part number niya. Nabahan ako, kaladkad, sabi ko naku, baba makina ata. Problema na itong kay Paps. Nakaano pa pala, may cover pa. Delta ng pang carb na ano, crankcase cover. Ang wave. Natalo na ng kadena, pumalo. Ito yung bago. Yan, ito bago Paps, original. Sige. Hindi Paps, basta ano lang yan, gumalay na yung motor ko. Yan ang part number niya. Nabahan ako. Yan, ito. Bingot nga, ayan, kitang-kita na agad. Oh. Sexy. Oh, basag nga. Papalitan talaga. Kala ko, sarado ko na eh. Natalo na ng kadena. Bakit? Luma na ba kadena mo? May kalumaan na rin. Yun lang. Dapat nami-maintain kasi Ilang months mga Paps bago delikado talaga yan eh. ilang months. Depende sa ano yan, Paps. Depende sa gamit. Kung araw-araw mo gamit, huwag mo na paabuti na 1 taon. Yan, ito na yung bago Paps. Brand new. Pang FI to, mga idol. Yan, tatandaan nyo, 3 butas ang pang FI. Tapos ito po ang part number niya. Basta Honda RS125 FI Carb Wave. Yan, kumpleto po tayo niyan mga idol. Wire kaya? Itong ginawa, pinutol. Paps, kinuha nila yung socket. Pinutol lang, no? Okay. Masyadong tutok naman yung putol. Dapat medyo hinabahan. Para masyadong maiksi na yun. Pati nga yung gumawa nito eh. Naubos pati ilaw. Yung nga sabi niya. Magkaibang wiring yan. Malolobat yan. May sticker ka na pala eh. Anong ginawa? Pinagawa mo dati? Retreat. Sa ilalim. Drain plug. Tinulak na lang yan. Bakit? Hindi na mandar. Bubugak-bugak. Palyado. Mamatay. Mamatay. Lobat na kasi. Kaya ganun. Wala nang ano eh. So yun, at dito nga po ay akin ang nire-repair yung kanyang stator. To make the long story short mga idol, bali ginawa po ng unang mekaniko is nagpalit sila ng crankcase cover na carb at saka stator na pang carb, which is mali at hindi po talaga uubra unless kung kabisado nila yung functional lang charging system nila. Since wala nga po silang crankcase cover na pang FI at ang meron lang sila ay crankcase cover ng pang carb type na second hand. So dahil hindi uubra ang stator na original, dahil magkaiba po yung kanyang tornilyuhan, yun ang dahilan kaya siguro pinalitan ng unang mekaniko. Dapat ay yung saktong pyesa ang mapapakabit sa kanya. Palit signal yan, bro! Kaso naging problema, na-compromise po yung kanyang stock na stator. Ang ginawa ng mekaniko, pinutol na lang yung socket ng stock na stator niya. Pinutol! Kinuha nila yung socket. Pinutol lang, no? Okay. Dapat masyadong tutok naman yung putol. Dapat medyo hinabahan. Para masyadong maiksi na yun. Pati nga yung gumawa nito eh. Naubos pati ilaw. Tinirik siya at namamatay daw yung kanyang makina. Kaya bali useless din po yung ginawa ng unang mekaniko. Since basag nga po yung kanyang crankcase cover, kaya ginawa na lang po ng paraan. Maaring mahusay din naman yung unang gumawa. Yun nga lang, hindi niya siguro kabisado yung motor na kanyang ginagawa. Diyan pumapasok yung tinatawag natin na expertise sa isang brand, sa isang motor at sa kahit na anong motor. Ang problema lang ng karamihan siya, maraming mahuhusay na mekaniko. Problema, walang pyesa. Minsan po kasi naiisang tabi natin yung pagiging mahusay kung wala tayong pyesa na sa ating ginagawa. Nang sa ganon, lalong pabuti ang ating trabaho. Alam ko maraming magdi-disagree, meron din naman siguro nga agree. Ang kahusayan ng isang mekaniko madalas nakasalalay sa pyesa. Kaya payo ko po sa kapwa ko mekaniko, baguhan man o veterano, pag-aalanganin tayo sa trabaho at wala tayong sapat na pyesa, pwede tayong tumanggi sa ating mga customer at nang sa ganon hindi magkaroon ng aberya. So yun, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye. Okay na, goods na. Thank you, Paps. Bye-bye!